Hello everyone! Welcome back to our channel. Andito tayo ngayon sa Southwood, Biñan, Laguna. May bibisitahin ulit tayo isang negosyo. Ito 3-in-1 to. Meron siyang barbers, meron siyang laundry, meron din siyang coffee shop. Ito ay ang communal barbers at all sheets para sa laundry at meron din silang coffee shop sa loob. So, tara! Samahan nyo kami! Let's go! Hi! Hi guys! Hi. Rico? Oy, musta? At yung partner mo, si? Rizal! Rizal, asin yung sa Rizal. Jose Protasio Rizal. Okay. Kailan pa nagsimula tong business na to? Actually, 2 months or? 2 months ago. 2 months ago? Oo. okay. But the planning was last year pa. Was this, ano ba, passion project ba to? Or trip nyo lang na ganito yung buksan nyo? Trip lang din. Trip lang gumastos. Sabi magsakit ng ulo. Bakit ito napili nyo? Barbers tsaka laundry tapos may coffee shop? Passion Actually, ba to? this one was pitched in by Nikki, yung isa naming partner. Okay. Yung pinitch in niya sa akin, plano niya talaga magkaroon ng barbershop. And then, eto naman si Rico, nagkakagawin ng galing abroad, walang ginagawa sa buhay. Nakuha rin. Sabi ko sa kanya, friend, si Kay yung friend. Hindi po sabi kakilala ng Kay noon. Sabi ko, friend ko si Kay, she's planning to put up a business. Bigla itong barbershop, and then nilatag ko sa kanya yung plano, hindi lang kita-kita, and this is it. Ikaw pala ang promotor. Ako yung nagdagdag Sumunod lang yung dala. Sino pa ba yung partner niya si dito? John. Ilan ba kayo? Si John. 5 At saka? Si Nikki. 5 pala kayo dito. Oo. Paano yung sharing nyo ngayon? Equal share. Equal share talaga. Equal shares. Magkano ba yung naging puhunan nyo dito? Secret. Baka mahabot kami ng tax eh. Hindi. Ilan digits? Nasa range ng 6 digits. Hindi, 7 pala. 7 digits? Yeah, 7. Para to put up itong tatlo. Actually, isa lang, 7 na. Ang isa 7 na eh. Ang laundry. Laundry 7. Ganun, tapos ito pa, additional pa to. Oo. Plus ito audition ng coffee shop. Itong coffee shop. Oo. Pero maganda kasi itong idea na to, parang barber shop, tapos may coffee shop. Ito yung nauuso ngayon eh. Pag nagpapa-car wash nga ako, meron ng coffee shop na eh. Yes. Oo. Ito muna, dito tayo. Ito yung coffee shop nyo. Ang meron pa lang dito for now is coffee. Coffee pala. Eventually Basic, magkakaroon oo. ba ng pastries? Yeah, definitely. Or, Oo. okay. Unti-unti lang, unti-unti. For now, coffee. Ano ba yung mabenta nyo dito? Yung signature namin. Which is communal signature. Ito. Oo. Magkano? Murang-mura lang. Murang-mura lang. 105, 12 ounce, tapos Oo. 16 ounce, 115. Oo. Siguro mamaya, anong gusto mong i-demo natin mamaya? Ano dito? Dito tayo sa may all-day series namin. Which one? Dito sa baba. Ayan. Anong pangalan? This communal signature coffee. Pwede natin ipakita ito mamaya. Para pakita mo naman natin yung napag-aralan mo. Sige. Ayun, lokohan nila doon sa Sige nga, ipakita nga natin dito. Ang meron lang dito, kape. Ito, para saan to? Sterilizer. Para din sa kape yan. Hindi, joke lang. Siyempre, we need to sterilize everything. Wow. Sa barbershop na. Yung mga gunting nila, yung mga... Yung ginugupitan ko walang ganan. Parang punas-punas lang. Para syempre, para laging clean tayo, sanitize. Ito lang yung mga hot towel namin. Because every after haircut, so meron kaming panlinis na may ganun din. Parang sa airplane. Tapos, i-chika mo yun nandito sa loob. Okay. Anong meron dyan? Dito, syempre, ito yung mga beans namin, mga coffee beans. So, we have different beans. Ang gamit namin dito is yung Excelsa na coffee bean type of bean. And then, Ano ulit? Ibig sabihin na? Excelsa. Ano ibig sabihin We have nun? different types of beans kasi. So we have Excelsa, Arabica, Robusta. So yun. So ang gamit namin, so for the blends is we have Arabica and Robusta. Tapos ito yung premium Barako namin, it's a Excelsa 100%. Okay, sige. Tapos? Siyempre, meron tayong grinder ng May apps ako niyan. Charot. Alam mo yung grinder na sinasabi. Charot lang. And then we have, of course, the espresso machine. Okay. So meron kami siyempre yung mga cups namin. Ito yung ginagamit namin para sa pagtimpla ng... Ilang sizes ba ang coffee mo? Dalawa lang na? Dalawa lang. 12 Okay. ounce and 16 ounce. Okay. So, yun, Basic lang din muna, then little by little, we will add, adjust. Pero sa inyong tatlo, sino ang pinakamagaling maggawa ng kape? Siyempre ako. So dapat wala lang. So dapat ikaw ang mag-demo talaga. Oo. Kasi sila talaga ni Nikki ang nag-aral para... Kami yung nag-training. Yung girl. Oo. Tapos iti-train naman kami as well as the staff. Okay, tapos dito, anong meron dito sa paintings na to?
Anong ano to? Trip nyo lang ilagay? So, ito kasi, yung isa sa parang vision namin is maging ano to, parang a place for local artists where they can showcase their works. So, meron talagang mga ano nito, mga artists na dito nila parang instead of parang mag-display sa gallery, which would cost them, free of charge nilang may exhibit yung mga paintings nila, yung mga, itong mga sculptures dito. Oo nga, no? So, may mga araw tsaka buwan. May mga local artists yan, and then, it's actually for sale. Oo, lahat yung mga nakita niyo mga artwork dito, For sale, yan. pati yun nandun. Oo, for sale yan. So, ina-assume ko idea mo to? O hindi? Idea ni Nikki, yung isang partner namin, kasi she's also an artist and a painter herself. So, okay. nakipag-collab kami sa mga local artists within the area para i-showcase nila yung mga works nila dito. And pag nabenta, may commission kami. May commission. Tapos kunyari, nag-order ka, dito ka pwede umupo. Yeah, pwede rin dito sa bar area. Ilan ba capacity nito? Marami mga chairs pa naman kami dun sa likod. Mga siguro mga 10. 100. So habang nagpapagupit sila, pwedeng nag-aantay dito yung kasamahan nila, nagko-coffee. Parang ganun yung idea, no? May naputol kita, may gusto ka pang i-chika kanina Ay, wala na. Wala na, okay na. ang artist natin dyan si Mr. Owe Ramos, eto gawa niya yan. Siya! Oo. Tira mo si Owe? Hindi. Si Owe. Sino ba siya? Nagpagupit din siya dito, then nagkaroon ng conversation. Famous siya. Dinofera namin siya. And then, nag-exhibit na rin siya. Okay. Ano rin siya dati tattoo artist, and then mas nag-focus siya ngayon sa painting. Okay. Sige, dito tayo naman sa gupitan portion. Ang capacity nito, 1, 2, 3, 3. Oo. Pero sa ngayon, dalawa muna barbero namin dahil inaano pa namin yung market. Kinuha pa namin yung market. Pero ang ganda ng pesto no? Parang wala ng table dito. Pero sana sinasamahan mo ako lang nasa camera. Chika mo nga yung mga nandito. Okay, syempre we want it minimalist lang talaga. Wala masyadong maraming nangyayari. Maraming ganap. Oo. So, we've come up with using mga ganitong type of storage nila. Nandiyan yung mga kailangan nila for Gupit. Gupit. Yeah. So, and then ito syempre nandito na yung parang sino-showcase na rin namin yung mga ginagamit nila para at least for styling, for shaving and all. And then ano ba yung mga services na in-offer dito sa portion na bukod sa gupit? meron kaming shaving services. Shaving? Yeah. Oo. Anong shaving ba to? Shave. Kahit doon. Pwede din. Tapos, ano meron? So, meron kaming shave. So, mga beard and then, of course, sa head. Yung sa ulo. Sa ulo dito sa taas Tapos, ano pa meron? We have also mga treatment. So, mga scalp care, mga revitalizing, mga anti-hair fall. And then, we also have color din. So, mga touch-up and then fashion color. And then, we offer also mga packages para all-in na. Kasama na lahat. Yes. Which is 400, may 1,000, Yes. depende. Pero yung basic na gupit is how much? It's just 225. Walang shampoo to. Kasi pag ginawang 230, may 5 pesos pa pala. Swerte kasi yung 5 Yes. Kasi yung 250, May shampoo may na. wash na. Kunyari mo po ako dito. Sabi mo, kunyari wala akong idea sa gupit. Ano ba yung magandang gupit sa akin? Kalbo. Pwede na lang yung Para hindi na mahirapan. Siyempre, kalbo lang yun. May mga bestseller na gupit, di ba? Wala, depende talaga sa gusto ng Akala parang pagkain yung bestseller. Depende sa gusto ng or preference ng client. Pero kunyari, sabi nila, ano ba yung magandang gupit para sa akin? May nare-recommend ako yun. So yung mga barber. Yeah, yung mga barbers namin very experienced. Nag-work sila sa yung mga commercial, anong tawag doon, yung mga usual mga nasa malls na mga barbershop. So very tenured sila. Alam nila yung mga latest mga trends ng mga haircut. So kapag kanya tanong mo sila, ano bang bagay na gupit sa akin? So titignan nila yung shape ng ulo mo, titignan nila yung volume ng hair mo. And magkukonsult din sila sa'yo kung ano yung gusto mo na style. And then they would advise, mukhang hindi pwede to kasi ganito ang shape ng head mo, ganyan. So
alam nila yung mga ganung mga technicalities. Kasi ako sa pagpito sa ligo lang, una sa gilid, tapos gilid, tapos bawasan dito, ganun lang ako. Yung magganon, pwede yun, very common. Pero kung gusto mong magpa-style talaga, doon nila i-analyze yung shape ng head, yung current hairstyle mo, ano yung gusto mong ma-achieve. Kung gusto ko ganyan ng grupeto sa dito. Kalba. Rico signature. Kahit kami nga hindi nakalaman bagyero, kami nagagawa. Kasi meron pa siyang hatin, may kaya din ba yun? Yung mga Kasama na. So, wala siyang exercise. Oo. Pero yung tatawagan hair tattoo, Oo. o mga intricate na talaga ng hair, then we charge for that. Kasi matagal gawin kasi. Ako kasi nagpapaganyan ako, may bayad, parang 30. Talaga ba? Okay. Kaya hindi na ako nagpapaganyan kasi Mga simpleng okay lang yun. Tsaka Pero linya lang mga naman. mahirap talaga. Linya lang naman siya. pero maganda yung mukha niya na, bago ba ito? Comfy? Yeah. Oo. Everything here Brand new yan. is Kasi nga bagong bukas kasi. Yes. Oo. So, bawal ang mga second hand dito. Uy! Pero pag mga ex, bawal din. Bawal din yung ex. Pwede ka, magbayad lang sila. Hindi na sila libre. Kaya tapos maggupitan, dito naman yung shampoo. Yes. So, dito yung shampoo area natin. Okay. Tapos, ganito lang. Pag higa mo dyan, gaganunin lang yung mukha mo. Ganun. May bago din siya. Oo, walang luma. luma. Yung kompleto na may wash na humanity. Yes. Okay. Dito, anong ganun dito? Ito yung mga storage lang, yung mga towels, Supplies. mga supplies na. Ano nga ulit ito, miss? Ano na ito? Painting na ito? Rico? Ay, oo, wala. Joey Ramos? Anong klaseng painting? Abstract. So acrylic ang ginamit na na paint. Pero in terms of yung hindi namin tinanong kung ano yung talagang interpretation. Inspiration niya, yung ang tawag niya, laruan, yung machine. Arcade. Arcade, yun yung talagang inspiration ng painting. Yeah. If you notice, puro arcade gamit yan, yung talagang inspiration sa painting. Okay. Tapos kung if you would For notice sale din dito, kasi lahat to no? Yeah. ito makita mo parang ni Pati itong si Jose Rizal. receptionist for Binili- sale. Interpretation nun. Ayun, si Jose Rizal nung binili sa Bagong Bayan, di ba? Ganun siya. Tapos may Japanese thing yung Tapos Philippine flag. It's more like sa history, no? Philippine history yan. Mga ganong, Mga ganyan siya. interpret ang May Philippine flag here. Pwede ba dito, kaya lima kayo, may kailangan ba kayong toka, especially? Actually, meron din. Siya, okay. Siya sa group. Nagyan ba kayong knowledge? Wala. Hindi, dapat kailangan alam namin. General talaga na may mga areas na, like sa like sa Rico, right? Kasi hindi mga restaurant. Na nagawin hawak ng kapalan tayo. Kami sa umod kami, huwag kami. Si Rico, kami mo. O, ano ng viewers natin? Pero like sa mga areas, as much as possible, sabi yung tama, kailangan ang net makalit. Alam mo lahat. Yung operations. Oo. Kasi for example, pag may mga araw na naka-off yung aming receptionist, kailangan kung ka naka-duty as much as possible, para dapat Para hindi ka naluloko. Oo, exactly. Ito pong ganito nyo, curious ako. Kaya na nyo? Yes. Sino mo nag-shop kami? Kasi yung ginugupitan ko, araw ng Amoy at maasim na. Maasim-asim na yung So ito, pinapalitan naman ito. Lalo na Hindi yung advantage sa amin. Dito sa kabila. Ay, guys, punahan natin yung after nito sa kabila. So anytime, tama mo kami doon. Yes. So, din na ba? Okay. May gusto pa kayo mag-chili sa lugar na to or okay na kayo? I-feature natin yung aming Receptionist. pinakamagandang receptionist. Siya kasi pag nagustuhan ng customer for sale. For sale din yan. Murang-mura lang yan. Magbigay ka ng number dito para madali ka makontak. Hindi, kaya lahat gayahin ng ano Okay, mga... pero ba nasawa yung nag-asawa niya? So, habul lang. Bali sa TikTok ko siya ilalagay para live stream. Ayan. Yeah, she's Lyra. Si Lyra. Mahal ka naman, Lyra. Bumati ka sa mga constituents mo na taga Tingnan. Kaprobinsya mo. Ay, invite ka na lang. Hello po sa Invite ka na lang dito. Sa probinsya mo. makapit bahay mo sa probinsya, Ano gano'n. daw pa ma-invite mo? Uy, probinsya mo, isa ka Oo. ba? Sige na. Uy! Wow, naisip Isa ko na. Ano wala bigla ako nag-disappear? Oo, tingnan mo namin. Yung experience mo, ayusin mo. Punta mo naman sa kabila. Pagbalik namin, nag-experience ka na. Naging shy type? Oo. Let's go! Doon na naman tayo sa kabila. Yeah. Okay, andito naman tayo sa laundry shop nila. Ang tawag dito ay Oh Shit.
Sheets. Oh, sheets. May S. Iba yung shit. Bakit sheets ang Ayan, pangalan? tanong mo siya. Oh, sheets. So, it's a play. Siyempre, di ba, yung sheets na parang The sheets. Oo. So, sheets meaning yung mga tela, mga ano. So, it's a play of yung S-H-I. Bakit sheet ba't nilagyan ng O? Alin? Para mapapa... Hindi catchy. Oo. Parang Oh. pag Bisaya ka, di sorry. Shit. Para ibang na-imagine ko sa O. Kasi very, very common na yung mga pangalan ng laundry shop na mga wash and ganyan. Wash and dry. Mga Kaya ganon. sheets. So, we want something unique na talagang memorable. Na pag nakita Nung na... naglagay kami dito, tatanong kami yung O-sheets. Hindi na alam. Kasi wala nakalagay na O-sheets. Yung normally kasi may madiba na walang O-sheets, laundry, walang gano'n. So, for Ba't us, hindi mo nilagyan? for them to think. Parang Oo. talagang mapaisip talaga Baka sila. hindi naman Eh. parang bedsheet eh. Oo, for them to think talaga. Dito, ano nga nandito? Sino gusto mag-chika? Kasi Ate Melda, yung aming Reyna ng Reyna Labandera. Kaway ka naman ate. Hello po. Invite mo nga sila pumunta dito. Good morning po. Lahat po ng mga nakakilala, di ba? Mag-enjoy sa aming own shit laundry. Ayun. Akala ko shopping eh. Tapos Ate Melda dati, sa shop laundry shop din, na nagtatrabaho. So, nung nag-apply siya sa amin, walang dalawang pag-isip na lang. Ginawa ka agad? Because of her experience. Okay, ano meron dito sa portion na to? May timbangan. Kinikilo muna yung... Kinikilo muna namin yung taong nagkaano. Pwede ba sa tao to? Oo, Ay, pwede hindi rin. rin. Oo. Bago pa Pwede sa rin. washing machine. Okay, kikiluhin. Oo, syempre lahat naman kailangan kiluhin natin kasi meron tayong mga minimum loads dito sa mga washers, sa mga ating washing machine. So hindi tayo pwede mag-exceed dun sa minimum load natin. Kaya Ilan ba yung ang minimum loads namin is 5 pero ang maximum is 7 kilos. Tapos isika mo na rin yung price list niya. Sige. Anong meron dyan? Ay, nakadikit ba? Andyan. So yan. So bali ito yung mga services namin. So we have full service. Full service syempre kasama na dyan yung wash, dry, and fold. So meron tayong for 7 kilos and meron tayong for 14 kilos. Kapag 14 kilos, ang gamit na natin itong malaking washing machine natin which is Titan. And then tapos ito yung self-service. Of course, self-service. Ikaw yung mag-ooperate lahat. Ikaw yung mag-fold and all. So gagayad lang nila yung nagpapalaba. And then we have mga a la carte naman. Kasi iba gusto nila dry lang, iba gusto nila wash lang. So depende. So kaya nag-offer kami ng mga a la carte services. So yan, depende naman. So meron din kami mga like mga dryer sheets, meron kaming detergent and popcorn na binebenta. Iba kasi May dala. or gustong additional. And then we have also color safe, mga bleach. So, and then we have, ito nga, yung sinasabi ko kanina, na gusto dry lang, gusto wash lang. So meron tayong mga Ang napansin ko panalo yung price point nyo. Kasi Yeah. yung pinapalaban ko, parang more than that. Pero yung basic nyo na 7 kilo, 210. Tapos yung 14 kilo na 420. Manila Reed kasi yung doon. Kasi province na ba ito? Yeah, oo. Province yun sila. Binyan, province. Laguna. So pag nakilo na, dito na. Kaya pag nakilo na, syempre, sa wash muna tayo. Ilan ba ito? 4, 5. Yeah, so ito yung Titan namin. So ito yung Ano ibig sabihin? Titan? Titan. So ibig sabihin, ito yung sinasabi ko na kaya niya ng 14, mag-wash ng 14 kilograms of mga damit. Tapos ang napili yung brand LT. Ito ba LC. yung pinaka-commercial grade na? Commercial washers. Okay. Tapos ito yung maliliit. No? Sa baba? Yung sa ilalim, itong apat, yun yung mga giant. Okay. Yung pang tilang, Ito 7 yun. kilos. Ito? Ito yun. Yung maliit. Yung malalaki na sa baba. Ito yung mga 7 kilos lahat to. Ito kasi washers, ito yung dryer. Curious ako, kunyari nasira ng customer to. Anong nangyayari? Hindi naman nila masisira kasi Worst case. well, ginagay sila ng mga Sisingilin nyo ba? Ikaw na lang sigilin na. Hindi. Worst case lang nasira niya yung pindutan. May ganun ba kayong sinila? May ano naman, may mare-repair naman siya. May-repair naman na. Mayroon kasi itong warranty, no? Oo, yeah. Kaya nagkamali ako ng pindot, no? That's why nandito sila kapag yung mga nagsi-self-service, ginaguide nila kung ano yung dapat pindutin. Kunyari, mamaya hinila, hindi pa tapos. Hindi, may maganda hindi mo siya mabubuksan kapag hindi pa tapos yung cycle. Okay. Tapos sa person na to, anong ganap dito? Ito, isa aming, ano ba yun? Laundry assistant.
Laundry princess. Laundry princess si Saire. Medyo shy siya. Siren, mag-hi ka naman Si sa Saire. camera. Hi, Saire. Si Sai, yan. Laundry queen, laundry princess. Kapag galaba, siya ang nagtitiklop. Sila actually dalawa. Oo. So, silang dalawa, pwede, sila, nagtitiklop, nagsasalang, so sila talaga yung talaga. Ito yung complete package. Oo. Kasi pagka ikaw naman yung hindi, self-service, ikaw Ikaw din naman magtitiklop. tapos naka-plastic na siya. Tapos paano ba ito? I-deliver ba ito? Tatawa? Or what? Pick up. So ito pinipick up ng mga customers. So usually the drop off nila sa shop. Tapos alis na sila, magpapasok sa office or somewhere. Then sa hapon, pag pauwi na, Wala pick up kayong nila. delivery na something? Meron kaming delivery service pero for corporate. For ano? For corporate clients. Like for example, si Boracay Spa, which is malapit lang dito. Sa amin sila nagpapalaban ng mga towels, ng mga beddings. So yun, pick up and delivery yung namin, yung arrangement namin sa kanila. Itong setup na to, kompleto na to, may lalagay pa kayong mga ganap. May lalagay pa kayong TV. Siguro mga plants. Lalagay kayo ng- Plants, siguro mga plants na lang. Plants, fountain, hindi? Hindi, at siguro So ito na, kompleto na to. Oo, kasi ang if you've noticed in some laundry shop, paligid. So as much as possible, kami po na maganda. Spacious. Ang all blown na to, yung kabila na lang i-improve nyo. Yun, okay na Ay, na rin yung Tapos na rin yun. okay. Para dito sa space na to. Ito na yan. Dito mag-ano pa kami. Halaman. Plants na lang. Kasi may plants na nga dito eh. Yeah. Para lang magkaroon ng ano, ibang Kulay, atmosphere. ang kulay. may accent. Meron ba kayong gustong ichika sa lugar na to or ano? May nagmumusto pag gabi dito. Or okay na kayo? Oo. Kasama natin ngayon, Rico, Jazz, and Rizal! Yoo-hoo-hoo-hoo! Sobrang pagano lang yun. Ganun. Bumati muna kayo sa ating camera. Ikaw muna, Rico. Bati ka naman sa ating mga Rico, viewers. Rico. Okay, Rico! Rico, bati ka naman sa ating mga camera, para sa ating mga ka-IWAPs. Ayun nga pala, tatanong ko sa iyo kung anong tawag mo sa mga subscribers. Hello mga ka-IWAPs! Rico. Yes? Hello mga ka-IWAPs, it's Jazz. Hello, kay Waps Rizal. Yung busy sila. Bakit nga pala communal yung naisip nyo na pangalan dito sa barbershops nyo? Tuklo ka agad. Bakit communal? Communal is a concept talaga siya ni Nikki, which is isa naming partner. Okay. The root word niya is common. It's a common common. place for the people to hang out. Kaya kung makita niyo yung concept ng ng aming barbershop, may maraming upuan na pwede kang mag-hangout. Okay. Tapos bakit letter K? Para may iba siya. Okay. Oo, para may iba lang din. Tapos sinawag na rin siyang K-Cafe. Oo. Okay. May iba lang din yung pangalan. Nung sinimulan niyo tong business niyo to, ano ba yung una niyong inayos? Lugar ba muna? O kaya naman supply? Una na may Or what? naayos, pera. Sabi kapital. Oo. Siyempre, Oo. puhunan. Nag-ano muna kami ng budget kung magkano ang kailangan gastusin, anong kailangan ang unahin talaga na kailangan pagkagastusan, saan magsisimula, anong o-orderin, yun muna. Nung may puhunan na kayo, nag-start na kayo maghanap ng lugar. Yes. Actually, hindi. Hindi pa. Ang una namin nakita ay lugar bago puhunan. Oo. Sumunod na lang yung pupo. Na-scout niyo muna itong lugar Actually, na to. this one was started last year pa, nung Okay. na-pitch ni Kay. Ngayon, nagkaroon kami, may nakuha na kami talagang sana gusto aming pwesto sa Pasita. Kaso lang, the place is too small. Maliit lang yung lugar, and then may space doon na gusto namin siya natanggalin. So dati siyang pawn shop. So ang laki ng ang space na yun. Pag tinanggal namin yan, medyo maging maluwag yung lugar. Kaso nga lang, hindi pumayag yung may-ari. And Kaya, good thing na lang din kasi nung itong mga nakaraang ulan, inaabot na pa ng baha yung lugar na yun. so ito hindi binabaha to? Hindi. Mataas to? So inaabot kami ng siguro mga nearly 1 year bago namin nahanap to hanggat na medyo nagkawala na ng gana dahil Kasi, wala kaming space talaga walang makuhanan. Kaming lugar na mahanap. Hanggat na dumaan si Rico sa just dito, nakita Nakita to. Then, Pero malapit ba sa bahay niyo to? actually, oo. Sa inyo nung malapit. Sa'yo? Sa kanya. Actually, pero walking distance lang ako, pwede kong lakad. 5 so minutes lahat- away lang. So madali siyang puntahan. Yes. Okay, after nun, nung nakita nyo na to, naghanap na kayo ng mga supply nyo, tapos yung mga tauhan, naghanap na rin kayo. Oo, ganun. It's a basic business na flow. na steps. Okay, kunyari, marami kasi dito, meron mga katabi ba itong mga barbershop? Meron dyan. Doon, meron din dito.
So kung customer ako, bakit kaya itong communal yung pipiliin ko na barbershop na puntahan? Maganda yung shop namin. Ano yung unique dito? Bakit ito yung pipiliin ng mga viewers natin na puntahan? Sa tingin niyo? Okay, so definitely the vibe. Gusto namin siya maging accommodating. Gusto namin siyang gawing na, kumbaga kaaya-aya. Okay. So of course, meron kaming merong mga katabing mga barbershop. So iba-iba sila ng mga target market. Concept. So kami, iba din yung target market namin na of course, medyo in terms of price point, mas mataas sa amin ng bahagya. Konting-konti lang. Konting-konti lang naman. Pero syempre, we provide in exchange for that, yung value for money. Tapos yung they get to be in a place na maganda. Sulit. Tapos very experience yung mga barbers namin. So, and the ambience, meron kaming free wifi, meron kaming pakape. May wifi! So, meron kaming pa-TV. So, we want to give that kind of experience na hindi ka lang pupunta dito para magpagubit, but to relax na yung experience kasi. Kaya, imbis na doon ako pumunta, dito ako pumunta. Oo. Pwede kang tumambay dito. So, kaya siya communal, di ba? Pwede kang tumambay and really na mag-stay. Ay, isa pa yung parking, sa mga consideration dito kasi may namin parking. yan, oo. Isa pa lang consideration talaga namin yung kami ng space is the parking. So kapag puno yung parking namin sa harapan, doon sa other parking sa likod na malaki. Gated siya, oo. Na safe yung mga sasakyan doon. Guys, meron silang parking. Yung na pupunta kayo dito. Tapos, Jazz, may gusto kayong dagdag? Okay na yun. Okay. Nung paano gagawin nyo simulan to, dumaan din ba kayo sa feasibility study na kung kailan kayo mag-ROI dito? May nakikita pa kayong ganun? Ilang buwan? Or taon? Oo naman. Taon ba nakikita niya para mag-ROI to? Or buwan lang? Taon din yan. Taon, no? Taon din. Kasi ilang digits ba? Actually, yung barbershop, technically, mabilis na ito mag-ROI. It depends on the location. So, kagaya sa amin, yung pag-aaralan pa yung market dito and everything. So, right now, for nearly more than 2 months na kami, nakikita na namin yung marami na kayong mga returnees na mga nagpapagupit. Importante kasi yun yung bumabalik na sila, and then pag tinanong mo sila, ay saan yung nalaman yung namin, yung barbershop, o saan kayo nakatira, sa mga iba malalayo pa, ay na-recommenda kami. So, importante sa amin yun. Importante sa amin yun. Okay. Di ba 2 months na to? Yeah. So far, ano yung natutunan nyo having this operational for 2 months? Ano yung natutunan nyo sa learning siya sa business na to? Just. May natutunan, anong learnings mo so far? Na hindi lahat na nakukuha sa madalian. So, kailangan lahat ng decision, kailangan i-discuss among ourselves, sa team namin. Kasi, it's really important. Kasi it's, pera to Nag-invest kami ng pera. So, every decision, every move na kailangan gawin, it's kailangan talagang napagplanuhan mabuti, na-discuss mabuti. So, hindi basta bara-bara lang. Kasi, malaking investment namin. Oo nga kasi, ako kasi kung mag-i-invest ako ng ganung kalaki, dapat hands-on ka talaga. Exactly. Kung ako ito, i-give up ko yung corporate life ko para dito, kung ganung kalaki yung i-invest ko. Ganun ba sa inyo? Kasi like in my case, I have my own business kasi talaga. I have nasa trading business kasi ako. Pag hindi ka kasi hands-on, you cannot teach your people what to do Pag hindi ka hands-on, pwede ka kasi nukuhin ng mga tao. Especially in our case, it's our first time to venture in a barbershop. So pwede kaming sabihin ng mga barbero namin, ay ganito, ay ganyan mga tao namin. Kung hindi kami araw-araw, almost araw-araw na nandito para pag-aralan yung business. And importante din kasi sa business hands-on ka, one, yung makilala ka ng mga customers. Importante kasi yun nakilala ka ng customers. Relationship is very, very important kasi. Kasi sabihin pa natin na medyo mahal kami, si Bang Barbershop, but our relation to our customers na di-develop, iba kasi yun Kesa empleyado na makikita nila. Baka magkaroon sila ng notion na mahal dito. How much ba yung minahal nito sa iba? But actually, sa totoo lang mga 40 pesos, 50 pesos? Ang business kasi, hindi mo iisipin ang pera. You always look for the value. Yun nakukuha yung value talaga. Value what you paid for. Exactly. Pero since natanong mo na rin yung difference sa price, di ba, finish natin kanina yung price list namin, nasa 225 yung haircut. Kung i-compare mo siya sa mga malls, nasa mga 400. Diba? 400 plus na siya.
So, we're 50% less, Oo. kalahati. And you're getting the same Price. experience. Same diba? experience. Yeah, same So, experience. yun, if we may compare na... So parang gumawa kayo ng idea sa iba tapos na-put up nyo dito, ano? Pero sa inyo ba, sino ba yung passionate sa ganitong barber shop? Sa inyong tatlo? May Well, passionate pa sa inyo dito? Sa business? Hindi, itong ganitong concept. Passionate Actually, ba to? technically hindi si Kay. Si Kay yung may passion nito. Si Nikki talaga na nag-isip talaga siya noon. Way back na sa corporate pa kami, nagpipicture talaga gusto ko magkaroon ng barbershop. Oo, kasi para magkaroon ka ng ganung business, dapat pa-passion mo siya, di ba? Oo. Well, kasi dahil ako, dati, yung medyo okay pa yung buhok ko't malago-lago. Ganyan pa rin naman ah. Hindi, iba buhok kasi dati. Dati kasi kahit anong Para style. sa Hejas. Oh, hindi, ang buhok kasi makapal. Ako kahit anong style ng buhok, Kaya mo. pinapausok ko talaga siya. Sumilig ako umarte ng buhok. Blue, from blue hair to white hair to red hair, nagawa ko na yan. Okay. Nagawa ko na yan. Having this operational for 2 months, kunyari man, magkaroon ng negative feedback sa services nyo, how do you handle that? Positive. Kunyari, nagreklamo ako, hindi naman maganda yung gupit ko ah. So how do you handle that? Well, in every business kasi, May if there's downside. a negative, Oo. you treat it as positive. So paano mo i-handle that? Anong gagawin mo? Listen. And then, Listen, and then if there's a way to develop it. That's the way for us to learn kasi. Kasi in business, pag walang negative feedback, you will never grow. Oh, tsaka sa business kasi hindi mo lahat mapiplease. Exactly. Merong sasabihin at sasabihin, Exactly. di ba? Kunyari sa kape. Kunyari, Oo, hindi niya subjective nagustuhan kasi yung yan kape. Magreklamo siya. Kasi- So, kunyari may ganun customer, anong gagawin niyo? Well, May libreng hug na lang? Ano syempre tatanungin namin, ano po ba yung kulang? Oo. Meron ba sobra? Kapag sinabing, ay, kulang sa tamis. Of course, We we're can gonna add repair it. sugar. Oo. So, we're gonna add Sweetness. sweetener para ma-meet yung gusto niyang level ng sweetness. Ngayon, kung di naman talaga siya nasasarapan, so, we can, wala na kami magagawa doon. Okay. Kasi like for example, in our case, si Rico, we put up a restaurant kasi dati may restaurant kami. Ngayon, we make sure na yung lasa ng restaurant namin ay pasado sa standard namin. Oo. Tama kayo na please everybody, may gusto nila mamaalat, gusto nila matamis. Pero pag masyado nang maarte, buksan mo yung pintuan, sipain mo. Policy mo na lang. Oo. Mahirap lalo na sa pagka-business ng restaurant, parang lahat nagiging chef. Oo. Di ba? But especially, ang importante na naman kasi sa amin, sa coffee namin, is we maintain the standard. Kung makita ninyo sa video ni Abel, may mini-maintain namin yung weight, lahat, ganon. Mini-maintain talaga, as much as kaya namin, mini-maintain namin yung standard na ganon. May website na ba to? Oh, wala. Meron na siyang meron kami Facebook page. Facebook. Kunyari, meron nag-feedback doon, may review na hindi maganda. Anong gagawin nyo kunyari? Awayin namin. Just to add on doon sa kaninang question na pa, what if may nag-complain na Hindi satisfied. Oo. Una-una wala pang ganon. If ever man Wala dumating, pa. worst case. Secondly, I would say it's unlikely because before the haircut even begins, it starts with the consultation. Anong gusto mong gupit? Gaano kahaba ang gusto mong ibawas? So, involved yung customer actively sa style ng sarili niyang buhok. And ang barbero namin, susundin niya lang yung gusto ng Client. ng client, ng customer. So, very, very unlikely, I would say, na mangyayari yun. Kasi it's an interactive session. So, pag hindi niya nagustuhan yung gupit niya, then that means kung anong in-instruct niya sa barbero. Yun. Yun. Ako dati kasi sa mall, may nakasabay ako. Sabi niya, ang gupit niya, may sa picture. Sabi ko niya, nakita niya si Alden. Ganyan ang gusto ko. Tapos yung natapos na siya, hindi naman ganito yung buhok ni Alden Nakikipag pa siya, argue siya dun sa nakasabay ko. So there could be different reasons for that. Una, baka in-insist niya na ganun yung gusto ng gupit, pero yung barber, kahit alam ng barber na hindi bagay sa shape ng head mo bakit niya, dapat yung barber sasabihin niya sa customer na, sir, this is a good haircut, pero yung shape ng head ninyo or yung texture ng hair ng ninyo, buhok hindi ko pwede. magmamatch. So, meron ding kasalanan yung barbero doon. So, yes, hindi dapat yung mangyayari. Kung talagang Ako advice ko din sa mga nagpapagupit. Minsan lalo nga sa TikTok, ang daming mga usong gupit from Taiwan, China, wherever it is, no. Hindi lahat ng gupit nila bagay sa'yo. Hindi lahat ng gupit ay nakita mo maganda yung gupit, aangkop sa buhok mo. Hindi pwede yun. Kasi may mga buhok na maninipis yung strand, may buhok na makakapal yung strand, may buhok na kulot, may buhok na ganito. Hindi pwede yun.
The only thing that you're going to do is one, ask your barber. Ano bang bagay na gupit sa itsura at klase ng buhok ko? Hindi porket uso, gagayahin mo na after the gupit, mukha ka ng engot dahil gusto mo uso. Ipipilit eh. Yes, kailangan talaga, it's tama sa ko, it's between the client and then the barbero. You need to communicate. Huwag mong i-insist pag sinabi ng barbero, ay so hindi bagay yan eh. Hindi pwede sa texture ng buhok. Huwag mong i-insist kasi expert sila yung nakakaalam. Sila nakikita ay bagay sir, hindi. Tapos, ang ending sa yung barbero, masisiraan mo yung shop na ikaw nagpupumili. Correct. Huwag ganon. Ako, if you're doing that, maawa kayo sa barbero at sa mga tao nagbi-business. Exactly. Okay, sa business may mga ups and downs. Halimbawa, dumating na yung time na hindi malakas yung benta. Mahina yung may mga season na ganun na. Oo. Kunyari dumating na yung time na yon, ano yung gagawin nyo? May pasabog ba kayong pa-promo man lang para to combat that, to mitigate that? Kunyari mahina yung sales for this month, kunyari. Anong naiisip yung plano? Business development. Okay. Anong naiisip nyo? Kunyari, meron bang buy one, take one? Magsaboy ng asin, gano'n. Yeah, meron naman. Kasi Kunyari, ano example? Gaya nung syempre, yung sa mga students. Student discount. We have student discount. And then also we have bring a friend, kayong dalawang karoon kayo ng 10% discount. So yun ang inaano namin. Especially for mga talaga yan sa mga bagets. Kasi yung mga bagets talagang word of mouth lagi. Punta tayo dito. Paano naka-basketball nila. Ganyan. Gaya ng isa namin before, parang students sila from one of the schools here, St. Francis. Parang 7 sila. Yung isa lang pala yung nakakita nitong shop namin. Ito word of mouth. In-invite niya yung mga classmates niya. So, yun. At saka naman kami, like for example, 2 months pa lang kami sa business. So, of course, every month, pag-aaralan mo yan. Pag-aaralan mo kung anong buwan. Ano ko naman kasi, it's very common na pagdating ng July, August, September, ito talaga ang buwan na medyo... Mahina. Lahat ng business naman. Mahina. Almost lahat naman kasi tag-ulan, rainy season. season. So, of course, magagawa ka ng mga pa-promotion mo dyan, yung mga ganong klase. Ano naman kasi, sa amin kasi, si Justice Service Development, galing kami kasing sales eh. So, ang idea of business planning, kung paano mga pautot ng isang business, meron kaming ganon. Engineer ka rin ba? Yes. Okay, ikaw nga pala. IT? Nakalimutan ko na. Ay, HR! Ikaw sa sales. Si Jan, si Nikki, puro kami sales. Mga sales managers kami. Okay. For having this operational for 2 months, may na-encounter na ba kayong problem? Or challenges? Oo. Ano, bukod sa competition, ano pa Budget. yung... Budget? Sa laki ng... Competition parang wala. Wala sa competition. Confident. Hindi kasi kami, as much as possible, of course, merong barbershop sa katabi namin, as much as possible, we treat them as kapatid. Kasi sabi nga ko kanina, we have a different market. Okay. Kung ang mga competitors sa paligid namin, they treat us, kami competitors, kami, wala. So far, wala pa kayo na-encounter na problema. Tauhan, merong hindi pumapasok, wala namang ganun. So far, mga small Sunurin. issues. Mga small issues. Supplies, wala rin problema. Ang problema sa tao kasi, given yun. Kanya napagalitan mo ngayon, bukas hindi papasok. Ay, wala pa naman. So far. Kasi pag ganun, babarilin na namin sila. Dito sa space, sa lugar, wala naman problema. Kasi hindi naman ito binabaha. Hindi naman. Mga small, tiny May things. idea ba ako? Ilang digits ba renta dito? Mga 5. 5 digits? 5 Mahal digits din. naman. Technically. Halos standard naman na yun. Standard. Oo, Wala ka nang commercial. makahanap ng mga 4 Pero digits. i-compare mo sa target namin dati sa Pasita, mura to. Ah. Mura talaga to. Sa laki niya, sa ayos niya, mura to. Okay. Para doon sa mga dati kong pinuntahan ng mga negosyo, to compensate yung operation at expense nila, usually, kailangan nila sa isang araw 4,000 or 5,000. Dito ba sa inyo, per day, ano yung OPEX nyo? May ganun range din ba? Mga ganun din. Treasurer. Mga ganun din ang ano? Ganun din. Kasi yung pinuntahan mong restaurant, coffee shop, parang 5 sila per day para to maintain sa Meralco, sa tubig, Yun sa ang target pasweldo, sales nila. per a Ang day. OPEX kasi, nagdedepende yan, of course, sa... Nandito tatulment tauhan namin and everything. Nagdedepende kasi sa number ng tao. Kunyari dalawa sila, kailangan din ba 5K din kayo per day? Ang daily OPEX namin naglalaro sa mga 3+. Mas mababa. Pero hindi lalampas ng 4. Okay.
sagot na niya lahat, no? Kasi pag bumaba na doon, abono na kayo. Abono na yun. Oo. Okay. Parang pareho lang din. Mataas lang yung sa restaurant. Oo, mataas na. Kasi daming taong restaurant eh. Depende sa laki ng space mo. Depende sa maraming sa taong restaurant kuryente. kasi talaga. Kunyari, dumating yung point na, kunyari mahina to, may contingency plan ba kayo? Or ilalaban nyo pa rin to till the end? Or magbe-venture kayo sa ibang business? Worst case lang. Oo. Actually, hindi pa namin napag-usapan. Wala kayong visibility ganun? Wala pa. Kasi so far, ngayon, technically yung aming marketing plan, hindi pa namin na full blast. Siguro mga ano pa lang kami, 30%. So parang nakikita nyo ba hanggang December pa yung planning nito? Oo. Hindi kasi never pa kami nag-flyers. Yung advertisement namin, Facebook pa lang. Wala pa kami mga normal, dapat mga tarpaulin ka sa mga airs. Wala pa kaming ganun. Wala pa. Ito yung ikaw, Rico, first business mo to? Nag-business na kami na before. Restaurant kami. May restaurant hindi siya nag-prosper. Hindi, na-feature kami ni Jessica Soho. Ilang taon siya na 5 years yung restaurant. Tapos different, close mga na. 7 to 8 tayo. Nagsara lang tayo ng pandemic eh. Nagsarado lang kasi ng pandemic. Kung walang pandemic, diretso siya. Ang restaurant namin na Rico, hindi na sa wala pang 1 year, nag-extend na kami. Oo, nag-extend na. Pandemic lang kasi. Oo. Wala pang 2 years, may ROI na tayo, no? Parang 1 year na lang yata eh. 28 seats lang yun, ha? 28 seaters lang yun. Pero ang bilis ng namin, wala pang 1 year na-extend na kami dahil laging puno. Ikaw, Jazz, first time? Yeah, first. Okay, kunyari dumating sa point na mahina talaga yung business. Katalo si Jazz. Pakita mo na siya sa video. Naglalaslas na. Last na yung pera. Anong gagawin nyo kunyari to overcome that? Kunyari yung isa sa inyo gusto nang mag-give up. Ay, hindi. Kunyari, 5 kayo, di ba? Meron gusto ng isang bumitaw. Anong gagawin niya? Gusto ko na. Well, paano ba? Bumitaw in Ayaw mo nang ituloy kasi hindi kayo kumikita. Okay, so worst case. Okay. Pwedeng sagutin yung question in a technical way. So we were a corporation eh. So kami yung board of directors. So technical talaga yan. Medyo technical. Kasi hindi mo maiiwasan lalo na marami kayo, 5, di ba? So may tinatawag na exit strategy or what if gusto ko na nga mag-exit. Ayaw na yan for whatever reason. There are ways naman to do that. Legally. So di-declare namin sa SEC na aalis na tong tao na to, then i-adjust namin yung paperworks. Then whoever wants to buy her share. Pwedeng bilhin yung shares niya. So may naman. May ganon. May ganon. Mahal ba ang SEC na yun? Mahal ba? Depende. Ang fee? Ang SEC kasi nagdidepende sa capital. Depende sa capital. Yun pala yun. Depende sa maraming factors. At saka ako, I don't think that way. Ang iniisip ko lagi is forward kasi ako mag-isip. Kasi like in my case, I've been in my own business for 8 years, 9 years na ako. So hindi mo talaga may iwasan na may mga buwan talaga na ganito. Kasi you need to reinvent, recreate, ganun ka lang. Ang business, huwag ka dapat ma-stuck na hanggang doon lang. Kasi every year, nagkakaroon ng iba't ibang atake. So kailangan adaptive ka rin sa kung anong nangyayari sa paligid mo. Para hindi ka mapag-iwanan. Okay, sa mga viewers natin na gusto rin magnegosyo pero reluctant sila, natatakot silang simulan yung business na gusto nila. Pero gusto mo na nila eh. Pag nasa sakit, Tulad nyo. sakit sa ulo lang. Oo. Sakit sa bulsa. Tulad nyo. Stress, anxiety. Ano masasabi nyo sa kanila? Kung gusto rin talaga na tulad nyo, na gusto rin mag-business, pero natatakot simulan. Anong gusto nyo sabihin sa kanila? Isa-isa tayo dyan. Ikaw. Anong pwede mo sabihin sa mga viewers natin? Business is a risk. Oo. Risk talaga yan. If kung wala kang lakas, lagi nila kasi sinasabi na, malit na yung capital ko eh. Tandaan natin, walang negosyo nagsisimula sa milyon. Pag nagsimula ka sa milyon, pag bumagsak ka milyon, ibabagsak mo. Ay, mas maganda magsimula ka sa negosyo na sa bahay lang muna. Master the business first bago mo siya palaguin. And then, kailangan talaga 1,000% buo ang loob mo. Pag hindi buo ang loob mo sa negosyo, huwag kang magnegosyo. Ganun lang yun. Huwag mong sabihin na maliit lang yung capital ko. Walang ganon. Kailangan una-una talaga, determinado kang magnegosyo. And for me, for the business na matagal din ako sa sarili kong negosyo, ang hindi talaga nawawala sa akin, dasal. Every day. Always thank the Lord. May project man o wala, just thank the Lord. Kasi, may mga, ako like for example, in my case, may mga project ako na-expect na sobrang laki. Pag hindi binigay sa'yo yun, ibig sabihin, may purpose yun. Okay. Pag alam mo, may business ka na, for example, may business ka ngayon na tinatayo, tapos hindi siya nag-prosper, don't lose hope.
baka yung business na yun talaga para sa'yo. Baka may ibang business si Lord na para talaga sa'yo. Basta, tatagal mo lang loob mo, samahan mo ng ng sangkatutak na dasal araw-araw, and you will never go wrong. At importante sa lahat, yung business mo, yung passion mo. Huwag yung mag-business ka dahil uso yung milk tea, mag-milk tea ka. Dahil uso yung kantin, magkakantin ka, hindi ka naman marunong magluto. Kailangan ng business mo, your passion. Kasi kung nagbe-business ka, nagpa-passion ka, hindi ka nagtatrabaho, nag-i-enjoy ka. Thank you very much, candidate number 1. Okay, candidate number 2. Anong magbibigay mong tips or payo sa mga gusto mag-business? Thank you for that wonderful question. Parang sabi na lahat gano'n eh. Ni Rizal. Okay, pero for me naman, kung sa kanya, business is a risk, business is a passion. For me, business is a commitment. So, treat it as parang relationship mo with your partners, with your jowa, with your family. So, hindi, work out yan, yung commitment. Kunyari, pag nasa relationship ka, hindi ka naman basta-basta bibitaw lang, di ba? So, nag-commit ka, it's because you're ready, emotionally ready, spiritually ready ka. So, lahat ng aspects sa buhay. Kaya ka na nakipag-commit, kahit sa jowa mo, kaya ka nag-commit, it's because, ready ka na. So, parang sa business din yan. So, kapag pumasok ka sa business, so it's a commitment. So, i-work out mo. Kahit na ano pang problems yung mangyari, ano mang yung mga hindrances na dumating, i-work out mo. Huwag ka basta-basta bibitaw. Okay. Ako kasi nasa corporate pa rin ako. Na I still have a full-time job. So, I have two commitments sa corporate ko at saka dito sa business. Pero, syempre, hindi pa rin ako bumibitaw dun sa isa. It's because I enjoy what I'm doing. Sabi nga ni Rizal, it's really important na na-enjoy mo kung ano yung ginagawa mo. So, same with business, dapat na-enjoy mo. Thank you very much. Naman sa corporate ka, nakakuha ka rin kasi ng network. Di ba? Pero eventually ba, i-give up mo na yung corporate mo? Hindi pa kaya. Hindi pa kaya. Parang 5 branches na kami ng komunal, O'Shits, kay Cafe. Okay. Wala akong pera, so kailangan ko. Ikaw naman, candidate number 3, Rico. Okay. So, ano yung magbibigay mo sa ating mga viewers? I think, just to add on na lang sinasabi ni Jazz and ni Rizal, about the commitment. So, you need grit and consistency. Okay, google ko lang yung grit. Kailan marunong ka mag-greetings? G-R-I-T. G-R-I-T, akala ko grit. Hello po! Kasi like, kanina nga nasabi na nga namin na meron talagang hard times, may difficult times. So, kailangan mo talaga ng matatag ka. Yun, so, hindi mo, of course, pwede ko na sabihin na failure is not an option. Parang, yun sana, yung i-aim. Take that, kasi kailangan mo talaga ng, despite the difficult times, despite the hard times, you push through that. Hindi ka dapat talagang konting challenge. Give up ka na. Bumina lang ng konti. Ay, ayoko na, wala na ako ng gana. Hindi po pwede yun. So like sabi nga din ni Jazz, commitment, pag dapat buong loob mo, hindi ka pwedeng bumitaw ng konting pag di mo nakikitaan ng wala kang nagbentang araw, iyak ka na. Tapos ang growth kasi, it's pag ganon, hindi ka po I mean, ano ba English? Progressive. Progressive. So walang nagnegosyo na pag ganun ka agad. Pag bukas walang ganun. Ganun gradual. It's vertical agad. It's a process. It's a journey. So talagang may pagdadaanan ka talaga. And I think lastly would be, do not invest more than what you can afford to lose. So kung meron ka lang isang 1,000 pesos, huwag kang mag-umutang ng 1 million. Di ba? Kasi like maglulok mo ka after. Business is still a risk. Okay. Wala natin alam kung saan pupunta ang negosyo. Of course, there's hard work involved para talagang mag-prosper siya. But yung dapat lang i-spend mo or pakakawalan mo na pera is hindi ka mamumulubi. Pag na-lose mo yun. Pag na-lose mo. So don't invest what you At saka more than what you can afford to. Aside kasi, ang right ko rin is failure is a blessing. Kasi every failure, if you're thinking, kung optimistic ka, kada failure mo kasi, bakit ka may blessing? Kasi dapat matututo ka doon. may learnings. Why you fail. So in every failure, if you're going to treat it as a blessing, natututo. Up to a certain time, na master mo na yung craft mo. Hindi every time you failure, ay ayoko na, nag-fail ako, di mag-effect yan. Kasi minsan, binibigyan ka ng failure kasi minsan nagkukulang ka or sobrang kang aggressive, sobrang kang nagpabaya. So you need to learn in every failure.
Okay. Ganun Ako curious, ito sa next question ko, curious ako. Di ba 5 kayo? Paano ba yung hatian nyo ng profit? Equal ba? Divide by 5? Wala yung, kanya nag-full time ako dito. Dapat mas malaki yung sa akin. Walang ganun. Wala kami yan. Wala pa. Hindi kasi minsan pag iniisip mo, ba't mo napasok na sa topic namin ng ganyan? Kasi minsan, dyan kasi nagkikreate din ng ng away. Ng friction eh. Oo, ng away. Kasi may mga kilala akong ganyan, yung iba kasi full time. Pero equal yung share. Yung isa naman, 2 hours lang siya. So, sa inyo, equal siya. Ngayon, ako nakikita Baka for now lang. Bukas makita mo na kami may duguan na sa labas. Nag-away-away na dahil sa profit. Ngayon kasi dahil nagsisimula pa lang kami. So we are training the people, we're mastering the business. So moving forward siguro, Magkakaroon ng ganong responsibilities namin. business model na gano'n. Oo, pati pong bisita na lang kami, checking na lang din kami. Up to certain time, we can have people that we can trust 100% na talaga. Na pwede namin iwanan dyan and everything. So, ngayon, minamaster pa lang din naman namin. Okay, itong last question ko, ina-assume ko na siya yung makakasagot nito kasi ang laki ng cross niya. Pag hindi niya to nasagot, ipapahubad ko yung malaki niyang cross. Well, fake to huwag kang maniwala. Akala ko galing siyang Saudi eh. Ano ba sa kristal ako dati? Ilabas mo na. Pag hindi mo to nasagot, yung dalawa yung sasagot. Pero nung last time kasing tinanong ko to, wala silang nasagot. Pag hindi niya nasagot, bibigay niya yung cross niya sa akin. Ay, wala akong tanong, hindi ko nasasagot. Alam mo yan. Okay, Rizal. Do you have a favorite Bible verse? Wala. Wala. Kasi ako, ang prinsipyo ko kasi is, I don't go to church regularly. I don't go to church. Palamura ako. Okay. Diretso kong tao. The only thing I know is, may Diyos ako. I don't need to go. Marami akong sinashare ng mga verses. Ang alam ko lang is may Diyos ako. Pero nagbabasa ka ng Bible? No, I don't read Bible. Hindi ka nagbabasa. Okay, dahil dyan mga kaibigan, kukunin ko na yung cross niya. I don't need to read Bible in the reason na ako kasi, to be honest, don't judge. May konsepto kasi ako na hindi naman kasi talaga technical rin sinulatan. Kasi may kanya-kanyang interpretasyon kasi yan eh. May kanya-kanya, ibang interpretasyon ng Katoliko, interpretasyon ng mga religion. Ang alam ko lang sa akin is I have a direct communication with our Creator. Okay. Importante sa akin. Babalikan ko yung dalawa kasi hindi siya nakasagot, guys. Yung last episode namin kay Rico at kay Jazz, wala siyang ma-share. Baka this time may ma-share sila. Mag-google muna kaya tayo. Cut mo muna. Mag-google muna tayo. This time ba meron na kayong dalawa or wala pa rin? Favorite Bible verse? I would not say ako, hindi siya favorite, pero ito lang yung nag-stick sa akin. Okay. Kasi, alam mo yung chapter or verse? Or alam mo lang yung sentence? Ito naman, hindi naman siya siguro siya common, pero maraming nakakaalam. Yung John 3:16. Okay, sige. Very Pero bakit yun? Kasi ano ba tayo naman tagtuturo sa atin yun eh. Very Pero is it something ba na parang merong meaning sa'yo na malalim? For God so loved the world, He gave His... Of course, as a Christian, mabigat yung meaning nun. Parang, di ba? For you, anong meaning niya? Binigay ng Diyos. Guys, on the spot tong question. Yun na nga, di ba? Kami naka-rehearse. Game. Di ba yun na, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him shall not perish but have everlasting life. So, yun yung parang, kumbaga, kung Kristiyano ka yun na, whether you're born again Christian, whether you're Catholic, yun yung pinaka ninyo core ninyo yung John 3:16. You have Christ as the center of your life. And by believing in Him, you will have everlasting life. Yun yung promise ni God for believing in His only begotten Son. Dapat pala di pala bago dito pala vlog ng business natin. Vlog na natin ng ano eh. Kasi sa bandang huli, kailangan meron tayong learning sa... Okay, so dahil... Yan, sa amin na, okay na. Hindi sa amin negosyo ko, technically, ako gusto ko. Sabi ko kasi kayo dati, bahala kayo kung anong gawin nyo dyan, basta bigyan nyo ko lugar ng aking Santo Niño. Meron kaming malit na... Santo Niño. Bahala kayo kung anong ilagay nyo dyan, basta may Santo Niño ko ilalagay dyan. Okay, dahil para may ma-share ka naman, Rizal. Yung dalawa kasi may na-share na sila last episode pa about sa motto nila in life or mantra in life. Ano ka bang motto in life na sinusunod or that serves as your guidance or inspiration? Bukod sa time is gold. Be kind. Ako
gulo ko lagi. Bigay. Kasi technical, sa totoo lang, maraming namimiss na friends sa akin kasi I'm too frank, I'm too diretso, I'm too palamura ko, lagi ako. Pero sabi ko nga, may mga kaibigan sabi, ang bait-bait mo, hindi ako mabait, tao lang ako. Nagkakamali ako, nagagalit ako. Pero at the end of the day, marunong akong respeto, mababang ako pa nakakita ako ng mga sa paligid, mababalo ako dyan. Madali ako mag-abot sa mga akong mabigay ng tulong, madali ako sa mga ganun. Pero pag ako naman pinainit mo, ay talagang sabog tayo dyan. Okay. Sabog talaga tayo dyan. Para meron naman akong mai-contribute, may ambag ako. May i-share ako sa inyo para siguro parang learnings din. Sa Bible verse na Malachi 3:10. Ang ibig sabihin nito, nakalagpaloob sa Bible verse na yun is dalhin ninyo ng buong buo ang inyong mga ikasampung bahagi sa tahanan ng Diyos upang matugunan ang pangangailangan sa aking tahanan. Subukin ninyo ako sa bagay na to kung hindi ko ibuhos lahat ng biyaya para sa inyo. In English, Spanish pagkatapos, ha? Typing ba to? Typing. Put your whole tithe into my storehouse, that there may be food in my house. Test me in this, says the Lord Almighty, and see if I will not throw open the floodgates of heaven and pour out so much blessing that there will not be room enough to store it. Sa akin, kaya tumatak sa akin to, lately ko lang dito nalaman nung sinubukan kong magbigay ng 10% of my salary to our church, Roman Catholic kasi ako, totoo pala siya. Hindi ko naman siya tititest. Pero nung sinimulan kong bigay yung 10% of my salary from my corporate job, bumalik siya ng times 2 Minsan, minsan times 3 pa. So sabi ko, it's unbelievable. Hindi ako makapaniwala. Mayroong mga dating elementary pang may utang sa akin. Nagbabayad. Biglang nagbabayad ngayon. Naku, yung mga utang sa akin, baka dito ng time. Yung high school, college. Ewan ko, hindi ko alam kung dahil ba yun doon. Pero sa simula kasi nung ginawa ko yun, may mga bumabalik sa akin. Ganun din yung mga stocks ko sa tradings. Ang laki sa crypto. Ang laki nung kinikita niya sa ngayon. Ako sa iba din ang paniniwala ko dyan. Okay. I don't give sa church, pero pag may nakakasalubong ako, matanda especially, walang mabilis talaga ako dyan. And one time yung may nangingi sa akin ng share lang din ng pambili ng gamot. That old woman was very surprised kasi akala siguro magbibigyan ako ng barya. Binigyan ko siya ng halaga talagang, sir, sigurado kayo, bibili ka ng gamot, di ba? Oo, kasi not necessary. Ako not necessarily magano ko sa church, but importante rin kasi yun ng yung mga taong sa paligid natin na may mga kapwa kasi tayo na 10 piso, 20 pesos, iwasan nila. Yung bigay, parang 10 piso, binibili mo nga ng Yossi Hindi mo ba abot sa tao? Malay mo sa 20 pesos na ibibigay, makabili siya tinapay, malampasan yung gutom ng oras na yan. Tapos iiwasan mo. Pero pag bumili ka ng Yossi, dead ma lang. Diba? Yun ang aking... Tapos, ma-share ko pa, alam niyo yung multiplication of loaves and fish sa Bible? Nag-multiply siya. Multiplication table ang alam ko. Kasi kung iisipin niyo sa Bible verse na yun, mayroong isang bata na meron siyang 5 tinapay at 2 isda. Naging dumami. Na dumami. Kasi kung ikaw yun, kung ako yun, hindi ko siya ibibigay. Magmamaramot ako, di ba? Hindi ko siya ibibigay sa mga apostles at kay Lord Jesus Christ. Pero nung ibinigay niya yun, in-offer niya yung 5 tinapay niya at saka 2 isda, na-multiply siya. So parang yun yung tithings na sinasabi na kung bukas sa loob mo na magbigay ng 10% or kung ano man, sa anumang whatever way, in whatever form na binibigay mo, na-multiply siya. So kung nagmaramot yung batang yon, wala tayo ngayong binabasa na multiplication of loaves and bread. Loaves and fish. At saka magbigay ka ng bibigay ako para i-bless ako ni Lord. Walang ganun. Magbigay ka dahil tawag ng puso mo. Hindi magbigay ka na, kailangan mag-share ako kasi kinabukasan i-bless ako ni Lord sa shower ako. Babalikan ako. Walang ganun. Okay. Kailangan magbibigay ka dahil tawag ng puso. Correct. Dito na tayo sa portion na tinatawag na craziest or fun question. Para sa unang ating craziest or fun question, what's the craziest thing na ginawa mo sa Love Jazz?
Siguro yung nag-resign ako Sa work? sa work. For relationship? For relationship. Kasi, It's too far Nung sa nag-live-in kami. And then he said na, resign ka na kasi pagod ka sa biyahe, ganyan. So sabi ko, ako na muna bahala. Saan ba siya? He was from Cainta. Sa Makati ka pa rin. Makati yung work ko. Di ba, sa Rizal, sobrang traffic lagi. So, naawa siguro siya, sige na, mag-resign ka na, ako muna bahala sa'yo. So, tanga-tanga nga. Sige, Nag-resign ka na. Nag-resign ako hanggang ngayon, tapos biglang nagloko. Saan siya ngayon, friend? Zero balance ako, not worth it. wala akong anything. So, Talaga? worst scenario is lumapit ako sa mga friends ko, nakikira ako. So, that's crazy. Oh my God, that's crazy. Gagawin ko ba yun? Hindi. So, yun. Mukhang pera pala, no? Kabaliwan yun na. Huwag Normal ka lang. mag-resign, huwag, kung ano man. Naku, huwag mong gagawin. But at least yung gano'n, laking lesson din yun. Oo, sobrang laki na. Okay, Rico. Ano yung Okay. nagawa mo na most embarrassing in public? Ay, ibang question na pala to. Oo, ibang question na. Embarrassing, pwede bang wala ang Wala ka pa? question? Hindi ka pa nadapa in public? Kasi during my younger years, Yan ka pa rin naman. younger years, hindi mahihain talaga ako. Oo, very Hindi reserved ako- yan. Alam ni Rizal yan. Very reserved yan. Hindi ako maepal. Okay. Actually, yung college Hindi ako- kami, nagtaka mga bakit nag-click kaming dalawa eh. Kasi Kasi tahimik siya, ako Ay, pinaka kasi nga opposite attract. Oo. So wala akong- kang embarrassing? Wala akong ganun. Very careful ako na gumalaw. Wala siyang ganun. Wala akong ganun. Okay, ikaw na lang Rizal ang sumagot. Wala rin akong gano'n. Wala ka rin. Kasi ako, dahil napaka-extrovert ko kasing tao, Oo wala nga. akong pakialam kung anong mangyari sa sarili ko dyan. Pagtawanan nyo man ako dahil I care. Wala Okay. akong pakialam. Ganun yun. Rico, who is your showbiz crush? Ay, Showbiz. Whether local or foreign? Foreign si Ariana. Bakit siya? Hindi ko rin alam. Dahil sa hugis ng katawan niya, yung shape ng mukha niya. boses, friend. O sa sayaw niya. Kasi siguro I feel she's, The persona. she's very talented. She's an actress, Singer. singer. So, I would say, yeah, Ariana. Okay. Dahil si Rico tayo, sana naman tayo kay Rizal. If you could switch to someone for a day, who would that be? Whether, kung sino man, showbiz man yan, businessman, national heroes. For me, for Kailan ka someone in a makikiswitch? day, I will go to Alice Eduardo. Oh, yaman. Oo. Bakit? Kasi, yung pinapanood mo yung vlog niya, how she started to become this and to this right now, to become a billionaire. I want to know kung ano yung strategy niya, kung ano yung style niya to business. Kasi fascinated ako sa paano pinatabo. Kasi actually, sa negosyo ko, doon ako natuto na sinabi niya na nag-transaction ng business, nag-close siya ng business na wala siyang alam. Oo. Pero pinag-aralan niya. Ganun ko strategy kayo. Mga kliyente ko may ganito ka, kahit wala ako, oo, meron akong ganyan. Then pag-aaralan ko yun, Okay. yung offer ko, din naka-close ko yun. Ganun. Jazz, favorite country na napuntahan mo? So far, sa mga countries na napuntahan ko, I would say Japan. Saan doon? Sagot. Tokyo, Nagoya, Osaka. Siguro Osaka. Kasi, ano Saan yung gusto mo vibe siya? doon? Hindi siya, busy. Oo, hindi katulad Tokyo. Tokyo, it's so busy. Busy. At saka mas cheap kasi Osaka. Cheap din. Oo. Okay. So, mas gusto ko talaga Osaka. And then Japan, talagang siguro, di namin na-enjoy talaga yung first din na, kaya gusto ko talaga Balik ayun. Hindi, pag nag-Japan ka talaga, babalik ka talaga. Sa local dito sa Pinas, ano yung Dito- gusto mong puntahan na favorite mo? Actually, hindi ako umuulit kasi sa mga Once Parang napunta, may mga pinaka nagustuhan mo sa napuntahan mong lugar sa Pinas? Siguro, Coron. Coron. Yeah. Dahil tahimik. At saka, nature. Nature. Yeah, oo. Mga lagoon nila doon. Okay. Rico, ano yung last na ginagawa mo bago matulog? Maligo. Apart from personal hygiene, mag-toothbrush, personal hygiene, anong last mo ginagawa? Facebook. Toothbrush siya ng pets. Hindi, social media, yeah. Mag-browse. I know it's not a good habit to have. Hindi naman, But lahat kami it's- gumagawa it's- siguro niyan. Yeah, no? very, very common. Pero I think most of us also does that, no? Oo. Talagang
Ikaw, Jazz, pagising sa umaga, anong una mong ginagawa? Bukod sa Cellphone. personal. Cellphone din. So pareho kayo. Cellphone. It's not healthy, di ba? Hindi nga. Oo, yeah. Pero yeah, cellphone. Okay, Pero Rizal. kasi, Rizal, ano yung favorite movie mo? Whether foreign or local? favorite Feng Shui movie. daw. Oo. Ngayon, hindi na kasi ako makamovie, pero noon talagang 120 times pa siya napanood yung Selena. Ano yun? Selena yung kay Jennifer Lopez, yung singer na pinatay ng fan niya. Ah, hindi yung gumaganon. Because I'm dreaming of you tonight. Bakit yun? Ewan ko, kasi natutuwa ko sa kwento. Kasi ano siya napanood ko siya, sinubaybayan ko yung case. Yung kaso nun, pati kaso nun, sinubaybayan ko talaga. Yung paano natulan yung pumatay. Sinubaybayan ko talaga yun. Okay, itong last question, 3 kayong sasagot. Sino ang kakausapin nyo na deads na tao in the past? At ano yung itatanong mo sa kanya? Ano nga to? Jazz. Hindi related? Ha? Hindi Kahit related sino, sa'yo? hindi related. Whether showbiz man, businessman, Showbiz na or national heroes, or president. At ano itatanong mo sa kanya? Sinong gusto mong kausapin na deads na? Siguro yung nanay ko na lang. Okay. Kasi, ano yung tatanong mo sa May kanya? tissue ba tayo? Kanya tissue. May background music ba doon? Meron background music ka pala dyan. Editor, alam mo nang gagawin sa portion na to. Okay. Para may adjust namin yung ano namin. Yung vibe. Yung May vibe. tama ba ng pangpatuloy ng luha? Pero dapat may pagano. Kasi yun Okay? Candidate number 1. Yung mommy ko siguro. It's because biglaan kasi yung pagpano. Yung death niya. Hindi ko alam. So, due to accident. So, I never had the chance to say goodbye. Diba? So, yun siguro si mom ko. Because there are a lot of questions sa akin na hanging pa rin until now. Isang sample. Siguro yung mga kautaman na naiwan. Akala ko naman maiiyak ako sa sasabihin. Ano ba yan? Sa mobile? Ang dami mong utang. Hindi mo sinabi sa akin. Paano gano'n? Sudden ba? Ilang taon ba? She was 62. kailan to? 2018. Talaga? Car accident? Yeah. Nako, 3 taon lang niya na-experience yung SSS. Hindi nakasulit. So yun. So si mami. Ikaw, Rico, sinong kakausapin mong tao na deads na? Anyone? At ano itatanong mo sa kanya? Parang boring nang isasagot ko dyan. O sige, Kasi- yung background music natin gawin nating masaya, editor. Ganun yung music ha? Just to mitigate lang to balance. Okay. Pero siguro hindi nyo na-expect tong sagot na to. I would say as of now, wala pa akong may isip or I don't have anybody particularly in mind. Pero kung meron akong gustong kausapin na yumao na, kahit sino, pwede kong kausapin. Tapos, That's the topic for another day. wala naman pala sasabihin. Wala. Pero sabihin, Depende kung sino unang pumunta. pero paano ba explain? Kasi medyo weird. Kasi, Kung pwedeng kausapin, tatawagin lang. Kung si Marcos yung darating, sabihin ko na Rico na, ano ba talagang Marcos Wells? Like for example, nakausap ko na lola ko. Kahit yung ako na, parang ganon. So, ayun nga, it's a topic for another day. okay, babalikan ko siya sa aming pangatlong episode, guys, ha? Sa November 1. So, for Actually, ano to lifelong vlog to pero ngayon, babalik na tayo kay Rizal. Sino ngayon ang Tatay kakausapin ko. mo? My Kasi, dad, ilang pala, 5 years to 6 years old ako kasi namatay siya. ilan? 5 to 6 years old, I think, nung Namatay. siya. Okay, ano tatanong mo sa kanya? Proud ka ba sa mga ginagawa ko? Sa ngayon? Kasi ngayon, breadwinner ako So, nagpapaaral ako ng pamangkin, and then my mom is sick right now. Ako lahat ang sumusuporta. So, may tatanong ko sa kanya na, iniwan mo ako ng ganitong edad, tinaguyod ko and everything. Proud ka ba? But I think he's very, very proud. He's very, very proud of what Gusto mo I'm siyang doing. kausapin, friend? Sa time. He's very, very Usap proud tayo. ngayon. Pero, gusto ko marinig talaga sa kanya. Okay, dahil dyan sa sinabi niya yan, meron tayong BTR para sa kanyang yumao.
Road BTR? Tatay ko dati was a team captain ng Philippines sa akin. Okay. Kaya, hindi ko na nagawa yung ano, hindi ko nasundan yung yapak. Okay, tapos na guys. Thank you. Guys, if you found this episode useful, valuable, beneficial to you, comment below. At kung gusto naman na yung business nyo yung ma-feature dito sa ating channel, message nyo lang ako sa lahat ng social media ko. Whether it's TikTok, Instagram, it's Belle Flora. Ilalagay ko sa description box. So this is your chance. Just Rico, Rizal, na-invite sila dito sa O'Sheet, dito sa Communal Barbers, tsaka dito sa inyong coffee shop. Sino gusto mauna? Ako na. Okay, Rizal, please invite our viewers. Yes, sa mga sa mga viewers natin diyan, sa mga malapit sa aming area, we're located at Core Residence, Great Silmer Village, sa may Binyan near Southwoods Mall. Nandito kami. Ang barbershop open kami from Monday to Sunday. Pag weekdays po, bukas kami ng 10 a.m. till 7 p.m. Pag weekends naman is 10 a.m. till 9 p.m. We have also a laundry shop, coffee shop, and a barber shop. And it's a place where you can hang out, relax with your friends, and then enjoy. Yun lamang po. At maraming salamat sa panonood. Thank you so much. Pagka kunyari, naglagay ako sa Waze, ano ilalagay kong pangalan? Communal Barbers. Dadali na nila kayo dito. Magkakatabi na naman mga ito. Okay, just invite our viewers. Yeah, so ini-invite ko yung lahat, mga ka-Aywa, at saka mga hindi rin ka-Aywa, ng viewers namin na pumunta dito sa among shops. Shops kasi 3 to. Actually, soon, lalo Naging 4 na ka. Ano bang pangalan? Anong 4? Anong service? Sabihin ba natin yung name? Hindi pa. Ay, hindi pa. Anong service na lang? Spa. It's pa. Kompleto na. So dito lang siya sa kabila. So Okay. magiging 4 na yung mga shops na pupuntahan nyo. So, For next year ba yan? No, this No, year. this year din? Oo. Okay. Next So, week we abangan will nyo yan. start. Okay. Yeah, abangan nyo. So next month, mag-start na kami ng Construction. So yeah, so punta kayo dito sa Communal Barbers para maging gwapo kayo, you know. Magagaling yung mga barbers namin dito. And also try our coffee dito sa Cake Cafe. Yung kalabada. So yeah, kung gusto nyo, ako mismo magtitimpla ng kape para sa inyo. And of Wow. course, kapag yung laundry, we have a laundry. Excuse me. So yun, so kung gusto nyo magpalaba, meron kami laundry service dito. And then soon, spa para ma-relax kayo for the massage. Okay, Rico? Okay, so October 10, I have a show in London, England. November 7, I'll be in Paris, France. Hindi ka busy. Busy. Around the world So pala. tickets are now on sale po sa dito Ang sa available pa yung Cafe. ticket. Ticket na. I hope to see everybody sa show. Sabi na nila yung invitation, so yun na. I mean, dadagdag lang ako. Ah, sige. Pa-follow naman po please ng Oo, page pa-follow namin. pala, Communal please. Barbers and then all sheets please. So thank you. I'll put it in the description box. Isang website na lang ba to? Or Facebook iba. and IG. sa Instagram meron din. Sa TikTok wala rin. Or Meron meron. kami communal TikTok. Oo. Okay. Communal Barbers. Guys, watch till the end para sa mga bonus clips ha. Till our next episode, kita-kits ulit tayo dito sa... Iowa! See you again! Always make it a habit to be helpful, kind, and happy! Bye-bye! Okay, tapos na! How was the experience doing this vlog? Natapos na tayo. Para kay Rizal, anong experience? How is it? Wala. First time mo ba to? Hindi, kasi nagpa-vlog ako dati. Okay, kamusta? Oo, may vlog ako. Na meron Okay, namang so, ibang panibagong entry. Oo, panibagong experience naman siya. Kasi dati, sarili ko ngayon may vlogger na tayo kausap. Oo. It's fun, and then at least kahit paano, I hope yung mga watchers mo may nakuha din sa aming idea. And then, inspiration ko noon. Charot, oo. Yun, it's very, well, thank you. At saka pag-share kami ng aming mga idea in puti ka pa business. And I hope na-inspire natin kayo. Okay, single ka ba ngayon? Ha? Single ka? Single at walang plano. Gusto ko mayaman. Guys, single siya ha. So alam Oo. niyo lang gagawin ha. Ayun. Comment below. Matapos lang 2 months ago. Ano, tatanungin kitong dalawa kasi natapos yung una nating vlog nung June. So June, July, August, September.
So, after showing our first episode, kamusta kayong dalawa? Ikaw, Jazz. Kamusta kaming dalawa? Oh, kamusta ka? After showing yung una nating vlog. Nag-vlog na pala kayo noon? Oo. Mas dumami yung shows ko. Marami commitments. Dumami yung racket. Thank you at nakabot na ako sa Afghanistan, Parang ito na yung rurok. No? Iran show. Kamusta kayo after showing the first vlog natin? May ano ba? Nakapag-boost ba siya ng confidence or... Ay, wala kaming ganon. Charot. Lagi naman kasi boosted yung confidence. Baka ibang boost yan, ha? No, seriously, ano naman, Kasi pangalawa na mas to. naging comfortable ako siya. Since this is my Second na interview, of course. So, especially sa vlogging. So, mas naging at least ako, comfortable, and then relax. Okay. Ikaw, Rico. Kamusta after showing yung una nating vlog at ngayon? So I would say na syempre na-enjoy ko ulit tong making ng episode na to. Nagbago, I would say ano ba? Nagbago kasi hindi lang kami dalawa yung nagsasalita, meron mas madaldal sa Alam niyo ba, pagpunta ko kaninang morning, tinanong ko kaagad siya, sabi, bakit ikaw yung sasama sa vlog, no? Oo, kasi ako yung pinakatahimik eh. Tapos nagulat ako, siya pala yung pinakamadaldal. Wala pa to, guys. Sa totoo. So, Pag ginusto ko mga 3 days to. diba? So, ina-expect ko, isang tanong, isang sagot lang siya. Okay. Yung pala, isang tanong, marami ng chika. essay. Oo. Control pa nga yun. Guys, pinuputol ko lang siya sa mga kanina. Kasi ang dami niyang hanash. Control pa yun. Oh, so okay. Nakapag-isip na si Rico. Oh, kamusta? Okay, nagbago, I would say like what Just said, mas naging at ease, mas Okay. naging comfortable. And mas I would say nag-enjoy ako sa ano na Setup ngayon. sa setup na. Okay. Thank you. Okay, ngayon naman, ipapakita natin kung paano gagawin yung coffee nila. So, syempre, nagugas daw muna ng kamay si Jazz para sure na malinis yung gagawin. Tapos, ano yung mapaka-demo mo sa akin, Jazz? Anong tawag dito? It's mocha latte. Mocha Ah, latte. okay, sige nga. Anong first step? First up, of course, mag-grind tayo ng coffee. Okay, kung bubuksan mo na yung apps ng grinder. So mag-grind tayo ng coffee. So this is our coffee grinder. Naingi ba siya? Wet. Very konti lang. Okay. So, since dalawa lang naman yung sizes namin, 12 ounce and 16 ounce is always 2 shots of espresso. Kaya double yung dito sa ating nakaset sa ating coffee grinder. So, mag-grind na tayo. Sabi din naman. Yung tinakal mo, good for one yun. It's 18 grams so far. Tapos good for one coffee. It's good for 1 coffee with 2 shots. Okay, tapos after that, Of course, mag-extract tayo ng kape. Talagyan natin siya sa ating portafilter. This is what we call portafilter. So, transfer lang muna natin. guys, nervous ko siya kasi bawal siya magkamera, yung nakaka-camera. Kaya nga ano ba yan? Pero pag walang camera, pulido yung gawa. Pero ngayon, pulido pa rin naman. Itatry natin maging pulido to. Hindi siya maka-conscious kasi may camera. Yeah. Pag may natapon, i-edit namin. Sorry. Ayun na nga, meron nang nangyayari. So, hindi naman maiwasan. Okay. Kasi siya daw yung dito, mga expert sa pagkape, kaya siya yung nag-demo ngayon. O, hindi naman. Siya yung nag-training eh. So, Okay. we flatten this. Kailangan pinaflat. Yes. Para at least even yung lasa ng kape. Ooh. Huwag niyo po ako i-bash yung mga talagang Expert. mga expert na ha. Startup cafe pa lang po kami, huwag kayong dyan. So, kailangan talaga flat na flat. Kailangan may push talaga. And then, lagay na natin dito sa ating espresso machine. Siyempre, pagin on natin. Ang warm up na to, Lai, no? Parang
exercise lang din, kailangan may warm up. Yep. Of course, lahat kailangan precise, yung mga measurement. Na-measure din siya. Yep. So, ito yung ating, dito natin lalagay yung mga na-extract na espresso. So, in-extract natin is 60 ml. Tear natin, of course. So, 60 ml, make sure lang dito is yung mode niya is naka-ml siya. And then, mag-extract na tayo ng espresso na 16 ml. So, that's equivalent to 2 shots. Pipindutin lang doon. Ang bilis lang din pala, no? Yeah. Ano na choices niya sa taas? This is actually for single shot espresso, double shot. Pero minamanual namin para at least yung gusto namin na na ml, yun ang makuha na extract namin. Okay. Kaway kasay. Okay. So, set aside natin ito. And then, of course, we remove this. And then, kailangan natin itapon, of course. Oh! Hindi naman siya pwedeng gamitin ulit? Hindi na. Hindi na. So, later on, i-linisin natin to para mag-mix tayo. Okay. So, since you requested for iced, so hindi natin gagamit. Ito kasi steamer, milk steamer. So, kapag mga hot, ito yung ginagamit natin pang steam ng milk. Okay. Okay, so since ice ang gusto mo, so we're gonna need milk. Kaya meron tayong yellow nandito. Since wala tayong yellow doon, so ito muna yung gamitin natin. Okay. I need this. So, pag siya kompleto na siya, lalagyan na lang siya ng ice and milk. And syrup, of course. Pero din ba yung tinatawag na 50% sugar o 75%? Wala. Actually, Isa- ito lang, depende sa number of pumps, kung ilang ml. Kasi isang pump is 10 ml. So, nasa client kung gusto nila ng additional sweetness, so mag-additional pump na. So, tapos pagka ayaw din nila ng sweetness, pwede rin i-request. Yeah. Isang pump lang, dalawang pump. Actually, ito yung cup namin for the ice. So, wala yung, dito makita yung natin, yung sulat, Lyra. So, dito namin sinusulat yung name. Name ng customer and then yung order. Okay. So, this plastic cup is used for iced, mga iced coffee. Ang size ulit niya, may 16 ounce. This is 16 ounce. And then this is for the hot. This is 12 ounce. Okay. So, yun yung pinakamalaki niya. Yeah. Okay. 2 sizes. Tapos isang pump. Hindi. Our standard recipe for our 16 ounce is it's 30 ml of syrup. So that's equivalent to 3 pumps na. 3 So, pumps? yeah. Gusto ko yung only pumps. I did diabetes ang ano mo nun. Okay, so we're gonna use since it's mocha. Of course, mocha is a combination of espresso and chocolate. So we're gonna use chocolate syrup. And then tapos stir natin. Dapat 30 ml. 30 ml. Talaga lahat nilanesyo. Walang Yup. tansya-tansya. Yeah. Siguro po talaga matagal ka nang Pwede na tansya-tansya. alam mo na kung gaano karami yung 30 ml yan. So, Oo. gusto mo ba ng extra sweet? Hindi na. Hindi siya nanginginig, hindi pasmado. Of Ako kasi pag ako'y nag-demo na, nanginginig yung kamay ko. So yan, so meron natin 30 ml of syrup. And then, we put our Okay na. coffee. Para for the brand. Yeah. So we put our... Cake Cafe Communal. Yeah. Para masalay nasa ilalim. Yep. And then, Para mag-blend yung lasa ng espresso and the chocolate syrup, Okay. chocolate sauce. okay lang nakikita yung mga brand na ginagamit yung ingredients. It's okay. Ang sarap kasi sa ano yan, kung sino gumagawa. And then tapos, 200 ml of milk. So, i-pair natin ulit. ml. Hindi siya humihinga guys ha. Kasi pag huminga siya sa sobra,
Yun. And then, kasi yung ice natin. Dito. Tapos ice na. May ice cream ko yung lagay mo dito. Okay. So, ice na. So sila Ila, kabisado dito. Kailangan niyang makabisa. Kailangan mo daw makabisado to. Else parang si Jess yung gagawa. Yeah. Tinuruan ko na rin yan. Okay. Yun! Tapos halo na lang. Pero kung hanari hot ang meron ba yung tulad ng nakikita ko may decor, may butterfly, yung milk? Wala. Kasi lahat ng cups namin is disposable. Okay. So, hindi na namin kailangan mag-latte art. Wala na art. Yeah. Alam ko nakakita ako ng dahon o kaya flowers, mga hot. Wala. So, walang ganun. Wala. Pero kaya namin gawin. Pero huwag sila mag-expect na perfect. Kasi nga, Kasi basic training lang ang inatenan namin. okay. At saka iinumin mo rin naman So, for IG lang. So, ito na siya. Oh, sige. Guys, tikman natin ha. Dito tayo. Nakatabi ni Rico. Kaso makakaalis siya. Ano ba ito? Di ba mag-request ng straw o wala na? strawless. We love nature. We love environment. tingnan natin. Halo na to, no? Lasa ko yung chocolate, tapos kape. Hindi sila nag-aagaw ng taste. Parang Walang nag-overpower. walang nag-overpower. Ano yung ulit? Smoke. Mocha. Oh, yeah. Masarap siya, tapos in-order ko guys yung hindi masyado matamis. Kaya pero kahit wala siyang sweetness or less yung sweetness niya, sarap pa rin siya. Like it. Perfect. Guys, ordering kayo dito ha, yung chocolate. Mocha. Mocha. Mocha ole. Ola. Mali nga yung bigkas ko kanina. Oila, aglait. Pero ikaw, anong personal favorite mo? Ako, personal favorite ko yung brown sugar. Kasi, Brown sugar. Wala rin pa siya dito. Pero I like brown sugar. Kahit sa Starbucks, I always order yung brown sugar nila. ikaw rin ba, anong favorite mo? Ako, gusto ko yung mocha, tsaka ano yun, yung combination signature kami. Ikaw, Rizal, anong favorite mo dito? Ito yung signature. Signature din. Kasi ako nakagawa ng special sauce namin sa signature. Kaya di ko na Kunyari, first time ako pumasok dyan, tapos nagtanong ako, ano yung marirecommend nyo sa akin na specialty? Ano yung isa-suggest nyo? Communal signature. Communal signature, which is magkano yun? mahal lang siya ng 10 10 pesos lang ang Okay. Itong in-order ko, how much? It's 125. 25.